Here is Abel Manabat Inuki. Itinday. And Albert Manabat Inuki. Shooter. So, two of at least minimum 3. Ride in tandem, umatake sa Maynila. Ayan po mga kababayan, no? At napanood natin sa vlog ni Isko Moreno, no? Ni Yorme dito sa Maynila, na kung saan mayroon na namang ride in tandem umatake dito sa Maynila. At mayroong isang mayroong mga dayuhan na binira dito yan sa may Malbar, no? Dito sa may Top Avenue yan, dito sa may Maynila, Malate. Dahil yung ating Yorme o ang ating mayor dito sa Maynila ay talagang sabi nga nila, todo trabaho, no? At ginagawa kung ano talaga yung maitutulong sa bayan, ay nakita naman natin agad, timbog agad yung mga salarin or yung mga suspect, no? So, ganun ka bilis ang aksyon or ganun ka bilis kung talagang ang isang bagay o isang trabaho is gagawin mo talaga ng kumbaga husto or gagawin mo siya ng tama, no? Kasi kung ang iba-iba yan, di ba, maraming nangyari noon na ride in tandem pero ang tagal mahuli or minsan hindi pa nahuhuli hanggang ngayon. So ito saglit lang, kailan lang nangyari, mayroong kaagad resulta, nahuli kaagad yung mga gumawa na kung saan ito nga yung ride in tandem. So pinipresenta niya dito sa video na ito, kaya panoorin natin hanggang sa matapos ang video. At sana paki-like and share ang ating video na ito. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at ating Facebook account, Charles Francisco. So ayan, no, at panoorin natin yung video. At maiksi lang naman ito. Ito'y gagawa ko ng reaksyon dahil ako'y natutuwa talaga sa mga ginagawa ng ating mayor dito sa Maynila. Bagkos yung iba ay nakapokus lang din kasi sa isang direksyon na kung saan ang tinitingnan nila, yun nga sinasabi na mali. Yung mali lang yung kanilang tinitingnan. So dito sa atin kasi is, kailangan natin magiging pantay. So normal tayong lahat is nagkakamali. Kaya siyempre pag may mga nagagawang tama, i-appreciate din natin. Bagkos ako ay isa sa humahanga dito sa pamamalakad ni Yorme Isko Moreno dahil nga subuko yan dito sa Maynila kung paano inalagaan yung syudad or yung mamamayang Pilipino. So ayan, panoorin natin yung video. Incident in the city of Manila last August 15, about 10:40 p.m. involving foreigners, victims. 2 Japanese nationals were fatally shot at the time by an identified suspect along Malbar, fronting Sheraton Hotel, Malate, Manila. Initial reports and CCTV footages confirmed that the victims were targeted upon exiting a taxi. Now, as we have promised the people of Manila and those who are traversing and visiting the city, we may not mapigilan yung gawain ng mga kusakal sa akto, paminsan-minsan na akto namin. But we make sure that justice will be served. And we are certain, as our commitment to the people of Manila, kapag ginawa nyo sa Maynila, hahanapin namin kayo kahit nasaan kayo. Now, that commitment, I'm happy to inform the general public and you guys here that through the effort of General Torre, our Chief PNP, the Regional Director of PNP in Region 3, and the Regional Director of the National Capital Region in the Manila Police District effort combined, I would like to inform you, out of 3 possible initial suspect, we have
apprehended two of the major participants in the crime. Here is Abel Manabat Inuki. Ito yung died. And Albert Manabat Inuki. Shooter. So, two of at least minimum three. At least. Because maybe later on we'll go deeper with this shooting incident. One, to the family of Akinobu Nakayama, 42 years old from Shizuoka, Japan. And Hideaki Satori, 53 years old. Kami, taus-pusong nakikiramay sa pamilya ng mga biktima. I hope this effort, combined effort of the Philippine National Police and Manila Police District and Regional Police and all other men and women behind this investigation and your city government can bring justice to the victims. Now, as I have said, ulitin po namin, nalulungkot kami na meron pa rin sumusubok sa Maynila. But we guarantee you, no matter what, we will not rest until justice is served. I give you to our police sa Ligumba. If you have other questions, for the meantime, I'd like to inform each and every one of you. These are the suspects based on investigation, backtracking of all available data, visual data made through the investigation. Yun yung video na presenta ni ating Mayor Isko Moreno, no, sa City Hall, na kung saan yun yung dalawang ride in tandem na nadampot, no? At yun nga ay napakabilis ng action. Diyan tayo bumibilib sa ganung trabaho, kasi nga yung ibang mga ating pinuno ay mula sa mga nagdaan ay talagang matagal ang aksyon or matagal mahuli, lalo na yung mga ganyang kaso. So dito talagang makikita nyo naman yan, buong sa Maynila lang po yan, ha. So pero ganun kabilis ang aksyon na mahuli yung mga bagay-bagay. So mga nakaraang video na panood natin, yung mga bumibira sa road 10, kung saan pa mga suspect na tumitira dito sa loob lang ng Maynila is nadadampot agad at pinipresent sa atin at pinapakita sa atin ng ating mayor. So ganun pa man, hindi natin nakikita yan sa ibang pinuno or doon sa ibang lugar na mayroong mga ganong action kabilis, no? At talagang seryoso kumbaga sa ginagawa nilang trabaho, no? Kaya sabi nga ni Yorme or ni Mayor Isko Moreno ay talagang pinaalalahanan niya kumbaga yung mga kriminal dito sa Manila na maiksi na ang araw ninyo or ang oras ninyo, dahil talagang tutugisin at tutugisin kayo. Kaya siyempre, kung ikaw ay masamang tao, lilisan ka talaga dito sa loob ng syudad ng Maynila. So ayan mga kababayan, isa lang sa nagpapatunay yan na talagang seryoso si Yorme or maayos siya mamuno sa isang bayan katulad nito dito sa Maynila. So bagos yun nga, nabanggit ko na rin na ang ating mga kababayan lalo sa hindi naman talaga subok nila si Yorme or si Isko Moreno, talagang sila pa yung mga bumibira, no? Na hindi sila kumbaga naniniwala sa kakayanan ng isang tao. So ganun pa man, kami kasi dito subok talaga namin yung maganda. Ako mismo, siyempre ako kasi is nasa gitna lang tayo palagi. So hindi tayo, kumbaga wala tayong iniidolo dito.
kailangan natin ang titingnan yung ginawa ng isang tao or ginagawa ng isang pinuno kung ano ba yung mga ginawa niya or paano ba niya ginagawa. So dito nakikita natin talagang si Yorme natin dito yan yung tamang batas ika nga na kung saan umiiral ngayon dito sa Maynila. So sa mga tagapanood medyo i-revisa natin ang konti at tingnan natin maigi kasi yung iba kasi puro may sabi nga nila may basher talaga, no? Hindi naman alam ang kwento talaga pero andun kaagad yung negative kaagad yung mga reaction. So kaya titingnan natin, titimbangin natin kung may bad na ginagawa, siyempre pupulaan natin. Pag may mga good na ginagawa, siyempre purihan natin. So yun yung sinasabi. Kaya nasa neutral tayo, huwag tayong isang side lang lagi. So yun si Kuya Isko Official at ako ay nagbablog din dito sa mga video ni Yorme or Isko Moreno dahil nga para ma-share din natin, maipakalat din natin or mas maipapanood pa natin sa ibang tao yung kagandahan or mga action or yung mga accomplishment na nangyayari dito sa loob ng siyudad ng Maynila. So, yan po. So, shout out sa lahat. At ako po yung nagpapasalamat din pala sa ating mga viewers at sa ating ilang video sa Facebook na kung saan lumalaki yung mga views, nagbabiral yung ibang video natin yung tungkol sa ating mga ka-5-line security guard. So, abangan at mayroon pa mga ka-part 2 yan, yung mga question natin i-answer dyan sa ating mga ka-5-9. So, ito naisisingit ko dito yung mga video, no, ni Isko Moreno or ni Yorme kasi nga para ma-share natin sa ating mga kababayan kung ano ang mayroon dito tumatakbo ngayon dito sa ating syudad ng Maynila na kung saan naroroon tayo naninirahan. So, yan po, muli, Kuya Isko Official, shoutout sa ating mga ka-5-9 at shoutout sa ating lahat, shoutout sa ating mga viewers at shoutout sa lahat ng Pilipino. So mabuhay! 1, 2, 3, come on!